Sa tingin nyo, hanggang kailan pwedeng manatili sa pwesto itong si Tito Soto, given all the challenges to his leadership in the Senate? Well, alam naman natin from the very start, very tenuous yung kanyang majority. At dahil dyan, very tenuous yung kanyang Senate presidency. Actually, hindi ito first time nangyari, di ba? Nangyari na several times. At yung unang nangyari ito, ganun din yung issue eh. Dalawang members ng majority nagsalita, galit. Bakit puro mga senador? Bakit puro mga senador ang iniimbestigahan? Naalala mo yon? Yeah. Sabi ni JB. No? At doon nagsimula yung parang nagbabaliktaran na yung membro ng majority. Eventually naayos. At after nun, umalis muna pansamantala. Diba? Si Senator Ping Lacson. Hindi mo na nag-hearing. Oo. Tapos tsaka siya bumalik ulit. Pero ngayon, parang mas seryoso. Dahil ngayon kasi, meron talagang recommendation yung Blue Ribbon Committee ng mga kakasuhan. Pero ang sabi naman nila, yung recommendation ay hindi pa formal. So kung pa lang yun, rumor. No? Or draft pa lang, draft. Pinapaikot. Kaya dahil draft siya, ay nasa level pa lang siya ng chismis. Kaya nga yung ilang mga nakausap ko ng mga media, napagalitan daw sila. Bakit daw nila nilabas? Yung isang draft pa lang. No? Ito talaga mga media, mga intrigero at intrigera, di ba? May sagot ako dun eh. May sagot ako dun, Sen. Pwede ba sagutin? Sige. Mali ba yung sabihin na draft yun? Mali bang sabihin na mayroong pinapaikot? Check. Tama. Check. So, hindi mo naman sinabing official committee report eh. Ang sinabi mo lang may pinapaikot. At base rin sa pinapaikot, 3 senador yung pinaparekomenda na kasuhan. So, actually, hindi lang 3. Ilan ba? Sino ba yung pinapakasuhan? Si Cheese? Si Jovel Villanueva? Jingo Estrada? Okay. Pero alam ko, hindi lang 3. Pero dahil... Pati ba Ronald Llamas pinapakasuhan? Dahil drop pa lang, so mahirap na magsalita. Walang basihan. Kaya medyo up in arms yung mga delikado. So ito ba yung nag-trigger, Sen? Ito ba yung nag-trigger? Of course. Huh? Dahil sabi ko nga kanina, ang hirap. Sabi ko nga kanina, di ba nung simula, wala pang kakasuhan eh. Investigasyon pa lang eh. Muntik nang matanggal si Senate President Soto, di ba? Meron ng mga members ng majority na nagsabi publicly, bakit iniimbestigahan ng mga senador? Ang sagot lang naman doon, bakit hindi? Di ba? Simple lang ang sagot doon eh. Bakit hindi? Tapos ngayon, syempre logical na yung Blue Ribbon, after ng mga investigasyon, dapat merong recommendation. Ginagawa naman talaga yan dati. No? Dahil kasama sa recommendation, mga kapwa senador, up in arms yung mga ibang senador. Dahil baka in the future, maganon din sila. Baka in the future, maisama rin sila sa mare-recommend na kasuhan. Diba? Sen, alam mo naman, karamihan sa mga senador, malilinis yan. Overwhelming. Hindi ba lahat sobrang linis? Hindi, may kaunti. No? Pero overwhelming majority, puro lilinis yan. Puro linis, yan. May karangalan, mayroong track record na maganda. Bahid, walang bobo dyan. Walang bobo, sigurado yan. Wala. No? Wala. Sen? Yung hindi lang alam kung nasaan yung West Philippine Sea dahil sobrang liit ng West Philippine Sea para mahanap eh. Diba? Mahirap talagang hanapin. No? Mahirap. 200 nautical miles, mahirap talagang hanapin. Mahirap. Pero Sen, maganda yung sagot ni Senator Ping eh. No? Yung sa ngayon, siya pa yung tagapamuno ng Blue Ribbon Committee. Sabi niya, mahirap naman kung yung recommendation ng Blue Ribbon Committee ay hindi tugma doon sa reality of facts on the ground. Correct. Pinapakasuhan na nga eh, di ba? Iniimbestigahan nga ng DOJ mga senador eh. Tapos wala sa recommendation nila basically. Ano ba yun? At saka meron sila mga testigo Oo. na bahagi na ng witness protection at kinonsider na as state witness. Precisely. Anong gagawin nila ron? Parang sumulpot lang na hangin? Singaw? Alam mo,
Sen, kung hindi lumabas sa recommendation yun, alam mo lalabas nun sa ano magiging itsura ng committee report? Cover up. Correct. Di ba? Oo. Ang linaw-linaw. Ba't mo pa sinimulan yung investigasyon? Bakit kumuha pa kayo ng mga testigo? Ba't kinuha niyo yung mga testigo na state witness? No? So, very logical naman yung flow eh. Pero dahil very thin and tenuous yung majority sa Senado, more or less aasahan mo yan. Hindi lang ngayon, kundi in the future. Sino ba yung Sen? Yung ang hirap sagutin ng tanong ko. Sobrang hirap nito. Sino ba yung muntik tumambling? Let's assume na mahirap hulaan. Ha? Di yung isa ka tumambling na, di ba? Yung isang member ng majority. Yung kapatid ng head ng minority. Na hindi mo naman tinawag na Trojan horse. No? Walang ganun. Wala kang ganun. Talagang naniniwala lang sa majority kaya sumama. So ngayon, nandun na. Okay. Tapos syempre, kahit magkaaway yung magkapatid pa rin yun. Yung isang nasa majority at yung isang nasa minority. Di ba? Tapos syempre, may isang pamilya na under attack ngayon. Iniimbestigahan. Di ba? Iniimbestigahan. So, at buti na lang, hindi na nasama yung prime water. Dahil nabenta na kasi nila eh. So, ba't iimbestigahan pa, nabenta na? Diba? So, tapos, meron ka syempre mga kwan dyan na meron kang isang senador na balak tugisin, singilin, at imbestigahan yung anak. Yung para sa kanyang franchise, di ba? Ang hirap na mahulaan noon. Grabe naman, no? So, et cetera, et cetera. Diba? Pero yung huling example, Senator, hindi naman sila dinidiin na nung nung current leadership eh. O bakit kailangan, alam mo na? Pero naglabas ng posisyon yung current leadership na dapat singilin. May naglabas ng posisyon na balikan yung franchise. Ano ba nangyari doon? Di ba? At yung anak, patuloy sa pagbatikos at pagbanat. Di ba? Hindi naman umatras eh. Okay. So, let's go back to the original question, Admiral. How long can Senate President Tito Soto hold on to the position? Mahirap sagutin yung how long eh. Dahil brinksmanship yan eh. No? Lalo na ngayon, posibleng umakyat yung impeachment ni Vice President Sara sa Senado. At yun, factor yun. Kasi gugustuhin ng mga DDS magpalit ng leadership kung umakyat. Yes. At may mga members ng majority na hindi naman anti-Sara. Pwede bang i-correct? May mga members sa majority na DDS. Sino? Hindi ko alam. Ang hirap hulaan. Meron kayong taga Mindanao doon? Ang hirap naman yan. Napakahirap hulaan. So, very interesting yung mangyayari in the next few weeks. Una, ano mangyayari sa Justice Committee? Most probably ay lulusot yan. Ikalawa, ano mangyayari sa plenary? No? Pustahan na kami dyan. May kapustahan na ako. May nagsabi na isang kongresista, hindi lulusot. Sabi ko, lulusot. Pero what exactly averted the change in leadership? Well, una yung proposal na term sharing, no? Parang best of all worlds. Dahil kung wala yung term sharing, bigla na lang nagpalit ng Senate leadership dahil sa isang blue ribbon draft report. Imagine mo yung itsura ng Senado. Na pinoprotektahan mo yung mga kasama mo sa Senado na implicated sa corruption. At na may seryosong alegasyon. At dahil dyan, nagbago ka ng liderato. Yes. Diba? Imagine mo gaano kabango yung itsura ni Senate President Tito Soto kahit natanggal siya. At gaano kabaho yung papalit sa kanya. Dahil yun ang pinanggalingan eh. So, best of both worlds, yung
tawag doon? Power sharing. Sharing na terms, no? Para hindi masyadong nasira yung institusyon, hindi nasira yung papalit, no? Ang tanong diyan ay Kailan? babaguhin ba yung Blue Ribbon draft report? Yun yan. Mas yung tanong diyan. Pero yung ginawa nila, parang win-win for them. Although, siyempre, asar yung minority, kaya wala sila ron kanina. Hindi Kaya nagpakita. wala yung minority dahil parang in protest, no, na parang akala nila nagbibilang na sila ng chairmanship eh. Nagbibilang na sila ng mga regalo kung nakuha nila yung leadership, no? Pero ayun, nakahanap ng compromise, no? Compromise. Ikatlo, baka may mga kumausap. Saan? Baka may mga kumausap na hindi kasama doon sa mga co-equal branches of government, no? Ikaw kasi sama nung iniisip mo eh, no? Wala akong iniisip. Parang may Alam mo, tinuturo. biglang on their own, parang road to Kairos, yung nagitla ka. Ganito pala. Napapatingala lang ako. O equal Diba? naman, diba? Hindi ka naman sinabi nasa taas eh. Pwede may kumausap na magayos kayo. No, magayos kayo. Very delicate yung panahon. No? May ganitong impeachment na posibleng umakyat dyan. Tapos nakakagulo kayo. Nasa gitna tayo ng unprecedented corruption scandal. Nag-aayos tayo tapos ganyan ang mangyayari. So, ano ba spelling ng precedented na yan? Yung letter C? Unprecedented. Unprecedented. Okay. Sorry. Baka mali yung unawa ko. So, ayan. Nainisip ko rin yung timing ng Sen. Curious ako rin sa timing ng power sharing na yan kung matutuloy. Kasi kunwari. Hati yan. Halimbawa, kung natitira ay 2 years and 4 months. Hahati yan. Tigwa 1 year and 2 months. No? Nangyayari yan in the past eh. Di ba? Yung kay Villar at kay Drilon. Yeah. Diba? Pero Sen. Pero sa Kongreso, minsan nagtatrayduran. No, hindi ko maalala yun. Diba? Yung may ayaw umalis, no? Yung speaker na letter C yung simula ng pangalan. Yes. Tapos nung napilitan siyang bumitaw, nag-live stream na lang sa isang kalye yata sa Taguig. Yes. Trying to save face. Naalala ko yan eh. Yung mga term sharing na yan, hindi naman yan written on stone eh, di ba? Hindi naman talaga yan isang legal document. Kanya word of honor.